Sa halos bawat pamilyang Pilipino, malalim ang paniniwala sa konsepto ng utang na loob na kapag may taong tumulong sa iyo sa oras ng kagipitan, dapat mo yung dalhin habang buhay. Ngunit paano kung ang taong pinakamalaki mong pinagkakautangan ay siya ring dahilan ng pinakamalalim ninyong sugat? Paano kung ang kamay na nag-ahon sa inyo sa hirap ay siya ring kamay na sumira sa inyong tahanan? Hanggang saan ang pasasalamat? Ito ang kwento ni Nina, isang dalagang lumaking tinitingala ang tiyahing nagpaaral sa kanya at bumuhay sa kanilang pamilya. Ngunit nang mabunyag ang lihim na matagal nang nakabaon sa katahimikan, paano niya haharapin ang katotohanan? Paano niya pipiliin sa pagitan ng utang na loob at pagmamahal sa sariling ina? At paano mo mapapatawad ang taong minsang nagligtas sa iyo pero siya rin ang sumira sa lahat? Pero bago natin simulan ang kwento ni Nina, nais ko sanang magpasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga kwento. Siyempre, shout out muna kay Miss Marilyn Esteron, kay Ma'am Glenda Habok, Leo Velasco, kay Ma'am Delilah De Luna at happy birthday sa kanyang asawa, kay Ma'am Vivian Dumago, kay Ma'am Salvacion Baldeo, Fina Gonzalez, hello ma'am. Shout out din kay Lola Vicky na nasa Ottawa, Canada, kay Ma'am Shala Umiktin na nasa Doha, Qatar, kay Sir Gilbert Torres, Rosita Brillantes, shout out din kay Ma'am Betchay na nasa Dublin, Ireland, at kay Ma'am Gloria Barlaan na nasa New Zealand. Nina, pakisuklay mo nga ang buhok mo. Huwag kang mukhang gusgusin, sabi ng kanyang inang si Lorna habang naglalagay ng pulbos sa mukha at nakaharap sa maliit na salamin. Mainit ang hapon sa maliit nilang compound nang kumalat ang balita na darating na si Tita Celeste. Parang piyesta ang kilos ng mga tao. May mga batang tumatakbo sa malinis nilang eskinita. May mga kapitbahay na sumisilip sa bintana. At may mga kamag-anak na biglang nagkaroon ng oras para dumalaw. Kahit ang mga manok sa bakuran ay tila nagulat sa ingay ng paligid. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Nina sa may pinto ng kanilang bahay. Pawisan ng noo at nakayapak, habang pinipisil ang laylayan ng kupas niyang damit. 12 taong gulang pa lang siya, pero marunong na siyang makiramdam. Kapag may darating na may pera, iba ang galaw ng mga tao. Kapag may pera ka, mahalaga ka at paghahandaan. Kapag wala, hahayaan ka lang at walang pakialam sa presensya mo. Ma, kanina nagsuklay po ako. Ngayon gulo na ulit. Bakit po kailangan na magsuklay pa ako? Tanong ni Nina habang pilit inaayos ang buhol-buhol niyang buhok gamit ang kamay. Aba, syempre, galing abroad yon. Huwag kang kahiya-hiya. Magmano ka agad pagdating ha? Tapos magsabi ka ng thank you kung may ibigay. Kung wala pong ibigay, tanong niya ulit. Napatingin si Lorna sa kanya. Meron yon. Lagi yun meron inaabot sa inyong mga bata. Huwag kang makulit. Basta, ngumiti ka lang. Apo, mahinang sabi ni Nina. Napatingin siya sa mama niya. Maayos ang bestida nito. Yung isa sa iilang damit na hindi pa kumukupas. Nakapulupot ang buhok sa likod at may bahagyang lipstick. Para sa kanya, maganda talaga ang kanyang ina. Medyo mataba at manipis na ang buhok dahil sa sunod-sunod na panganganak. Pero maganda pa rin si Lorna. Sa kanto, may tumigil na van. Sabay-sabay na palingon ang lahat. May sumigaw pang tito niya. Dumating na! Dumating na si Celeste! Nagunahan ang mga tao sa labas. Si Nina, maliit at payat, ay nakisingit sa pagitan ng dalawang tiyahin para makakita. Bumukas ang pinto ng van at unang bumaba ang isang malaking maleta. Sumunod ang isang babae na naka-sunglasses kahit mahina ang araw. Siya na pala si Tita Celeste. Ang ganda naman niya. Usal ni Nina at medyo namanghapa. Matangkad ito. Maputi, makinis at amoy mamahaling pabango kahit ilang di pa ang layo. Nakaayos ang buhok,
Planchado ang damit at may tindig na halatang sobrang confident. Ngumiti ito at kumaway. At halos lahat ng tao ay kumaway pabalik. Celeste, buti naman umuwi ka na. Nako, mas gumanda ka pa. Ano ba naman, parang artista. Tingnan mo nga oh, fresh na fresh. Napapatingin si Nina sa mga kamag-anak at mga kapitbahay nilang nag-uunahan. Mapuri lamang si Tita Celeste. Mas lalo tuloy siyang namangha. Gusto niya rin yon para sa sarili. Na mapuri ng mga kamag-anak nila at ng ibang tao. Tumawa si Tita Celeste at yumakap sa kung sino-sino. Nako, kayo talaga. Miss na miss ko kayo. Ang iingay niyo pa rin. Lumapit ang kanyang ina na si Lorna at medyo mabagal ang hakbang. Nang makita ito ni Tita Celeste, agad itong yumakap. Pinsan, kumusta ka na? Ayos lang, ikaw mukhang masarap ang buhay mo ron. Sagot ni Lorna habang nakangiti. Tumawa naman si Tita Celeste. Hindi rin, trabaho lang ng trabaho. Alam mo naman, ganun talaga kapag OFW. Pero worth it naman ang hirap ko doon. Ikaw, kumusta ka ba? Maganda ka pa rin, Lorna. Walang pinagbago. Napangiti si Nina. Masaya siya kapag pinupuri ang kanyang sariling ina. Magkamukha pa naman sila. Kaya pakiramdam niya, siya na rin ang sinasabihan na maganda. Lumapit si Nina at nagmano. Bless po, tita. Eto na ba si Nina? Sabi ni Celeste habang inaalis ang sunglasses. Ang laki mo na. Ikaw ang panganay, hindi ba? Tumango ito. Apo, napangiti pa ulit si Celeste. Ang ganda-ganda mo, mana ka sa nanay mo. Nahiya si Nina at yumuko. Pero sa totoo lang, mas natuwa siya sa amoy ni Tita Celeste. Amoy malamig na mall. Amoy bagong damit. Amoy mga lugar na hindi niya madalas napupuntahan. May pasalubong ako sa iyo mamaya, bulong ni Celeste. Nanlaki agad ang mata ni Nina. Talaga po? Siyempre naman, hindi kita nakalimutan. Ikaw kaya ang pinaka-favorite ko sa lahat ng pamangkin ko. Ang bait mo kasi. Saka ang mama mo, best friend kami niya noong high school. Pakiramdam ni Nina, si Tita Celeste ang pinakamabait na tao sa buong lugar nila. Isa-isang ibinaba ang mga balikbayan box. 3 yon, malalaki, matitibay at balot ng tape na makintab. Parang kayamanan sa mata ni Nina ang mga yon. Alam niyang sa loob nun ay may chocolates, mga delata, sabon, damit, laruan, at kung ano-ano pang bagay na sa kanila ay espesyal. Nako, ang dami! Sigaw ng isa nilang tiyahin. Kaunti lang yan, sabi ni Celeste. Pero sa inyo lahat, may para sa mga bata, may para sa matatanda. Huwag kayong mag-aaway ha, i-share nyo yan ng pantay-pantay. Habang nagtatawanan, napatingin si Nina sa mama niya. Nasa gilid lang si Lorna. Tumutulong magbuhat ng kahon kahit may iba namang pwedeng gumawa. Nakangiti pa rin ito pero hindi umaabot sa mata ang ngiti. Para bang gusto nitong maging bahagi ng saya pero may pader na nakaharang. Narinig ni Nina ang mahinang usal ng 2 kapitbahay sa likod niya. Sayang si Lorna maganda rin sana noon. Oo nga, kaso maagang nabuntis, sagot naman ng isa. Kung hindi lang nag-asawa agad, baka siya rin ay nakaalis. Maganda rin ang buhay kasi nga, hindi naman mapaghiwalay ang magpinsan na yan eh. Si Celeste kasi matalino at hindi nagpabigat sa buhay. Ginamit ang utak at hindi nagpadala sa kapusukan. Tahimik na nakinig si Nina. Hindi niya lubos maintindihan ang lahat. Pero sapat para sumakit ang dibdib niya. Para kasing panlalait yon sa kanyang ina. Sa loob ng bahay ng lola nila dinala ang mga kahon. Nagsisiksikan ng lahat sa sala. Si Nina naman ay umupo sa sahig sa pinakaharap at handang-handa na. Isa-isa lang ha, sabi ni Tita Celeste. Kung magulo kayo, babawiin ko lahat. Sinong mauuna? Ikaw na muna, Nina. Napatingin ang lahat kay Nina. Lumapit siya kay Tita Celeste. Inabot ni Celeste ang isang paper bag. Para sa'yo to, may damit, tsinelas, tsaka chocolates dyan. Salamat po, halos pabulong niyang sabi.
Lakasan mo, hindi marinig. Napangiti si Nina. Salamat po, tita. Good girl. Pagbalik niya sa upuan, agad niyang sinilip ang laman. Isang kulay rosas na blouse na may maliliit na botones. Isang pares ng tsinelas na makintab at 2 malaking chocolate na imported. Hindi niya alam ang tatak, pero sigurado siyang masarap dahil galing abroad. Ma, tingnan mo, sabi niya kay Lorna. Ngumiti ang kanyang ina. Bagay sa'yo yan. Pwede ko isuot bukas? Tumango ito. Pwede. Ipinagpatuloy ang pamimigay. May canned goods para sa lola, pabango para sa mga tiyahin, laruan sa maliliit, t-shirt sa mga pinsan. Bawat labas ng gamit ay may sigaw, tawanan at pasasalamat. Nang medyo humupa ang ingay, umupo si Tita Celeste sa monoblock chair at pinaypayan ng sarili. Napapalibutan agad ito ng mga kamag-anak. Celeste, mahirap bang trabaho ron? Tanong ng isa niyang tito. Sumagot naman si Tita Celeste. Depende. Sanayan lang. Tiniis ko kasi syempre mas mataas ang sahod doon. May boyfriend ka na ba? Tumawa si Tita Celeste. Wala. Sakit lang sa ulo yan. Mas gusto ko ng tahimik na buhay. Gusto ko munang sarili ko ang iniisip ko. Ayaw ko muna ng asawa at anak. Pinaghirapan ko rin naman tong buhay ko ngayon. Kaya i-enjoy ko muna. Tahimik na nakikinig si Nina. Tumingin siya sa mama niya na nakaupo sa may sulok at nagpapaypay sa bunso niyang kapatid. May isang tiyahin na biglang nagsabi, Si Lorna kasi noon, maganda rin sana ang tiyan sa buhay. Kaso ayan at napaaga sa pagkakaroon ng pamilya. Hay nako, past is past, wag nang balikan, sabi ni Lorna. Pero naramdaman ni Nina na medyo nailang ito. Basta masaya ako sa mga anak ko. Maya-maya'y lumapit si Tita Celeste sa kanya. Nina, nag-aaral kang mabuti. Apo, anong gusto mong maging paglaki? Hindi agad siya nakasagot. Wala pa siyang malinaw na sagot noon. Ang alam lang niya ay gusto niyang yumaman. Teacher po siguro? Sabi niya dahil yon ang pinakasikat na sagot sa school. Teacher is good pero kahit ano basta makatapos ka. Huwag ka muna mag-aasawa ng maaga. Napatingin siya kay Lorna. Nakangiti pa rin ito. Pero sa unang pagkakataon, nakita ni Nina ang lungkot sa likod ng ngiti ng mama niya. Opo, sagot ni Nina. Promise? Tanong ni Tita Celeste. Promise po? Tumango ito at hinaplos ang buhok niya. Good, para iba naman ang maging buhay mo. Nang gumabi, nagsiuwian ng ilan. Naiwan sa bahay ang amoy ng pabango, karton at handa ng lola niyang pansit. Umupo si Nina sa kanilang kama habang hawak ang tsokolate. Naririnig niya sa kabilang bahagi ng kortina ang mahinang usapan ng mama at lola niya. Hindi mo kailangang mahiya, anak, sabi ng matanda. Kilala kita. Hindi naman ako nahihiya, sagot ni Lorna. Pero naiisip ko na tao lang ako, Nay. Siyempre napapaisip din. Bawat tao ay may sariling oras pero ang problema ko na humaling ako sa mayroon ako noon. Tumigil si Nina sa pagbukas ng tsokolate. Wala nang silbi ang pagsisisi, sabi ng lola niya. Napabuntong hininga si Lorna. Alam ko, kaya nga tumatahimik na lang ako. Kasalanan ko rin naman ay, nagsisisi talaga ako. Sana hindi ako nagpabuntis ng maaga. Sana maayos din ang buhay ko. Hindi yung ganito na sobrang hirap. Sunod-sunod ang anak at nag-aalaga sa mga bata. Nanikip ang dibdib ni Nina. Hindi yun maganda sa kanyang pandinig. Pakiramdam niya, ayaw talaga sa kanila ng ina. Masakit isipin na nagsisisi si Lorna na binuhay silang magkakapatid. Lumipas ang mga linggo matapos ang pagdating ni Tita Celeste. Pero parang naiwan pa rin sa compound nila ang presensya nito. Kahit nakaalis na ulit ito para bumalik sa trabaho sa abroad, madalas pa ring mabanggit ang pangalan ng tita niya sa bawat usapan ng matatanda. Para bang kahit wala roon si Tita Celeste, umiikot pa rin ang paligid dito.
Unti-unting naiintindihan ni Nina kung bakit espesyal si Tita Celeste sa pamilya. Hindi dahil maputi ito, mabango, o may pasalubong palagi. Ito pala ang klase ng tao na nilalapitan kapag wala ng ibang malapitan. Sa murang edad niya, naramdaman niyang may kapangyarihan ang pera. Kapag may pera ka, kaya mong maging sagot sa problema ng iba. Kapag wala ka, ikaw ang problema. Isang gabi, habang nagsasaing ang kanyang ina sa halos ubos ng bigas, narinig ni Nina ang buntong hininga nito. 2 takal na lang ang natitira, sabi ni Lorna habang kinakalkal ang lalagyan. Paano na bukas? Tahimik na nag-aayos ng bag si Nina sa tabi. Kunwari hindi siya nakikinig, pero bawat salita ay pumapasok sa isip niya. Baka makahiram tayo kay Aling Rosa, sabi ng ama niyang kararating lang mula sa pasada. Pawisan at amoy diesel pa. Babawi ako sa susunod na biyahe. Umiling si Lorna. May utang pa tayo doon noong nakaraang buwan. Nahihiya na ako. Saan tayo kukuha? Tanong pa ni Ramon. Siya lang naman ang pwede nating mautangan agad. Tumigil si Lorna at napatingin sa lumang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Kay Celeste na lang siguro ako magme-message. Hindi nawawalan yon kasi wala naman yon ibang pinagkakagastusan. Parang may mahiwagang sagot na biglang lumitaw sa harap nila. Napansin yon ni Nina. Kapag wala ng paraan, laging may iisang pangalan na naiisip ang mga ito. Masasagot po ba agad si tita? Tanong ni Nina. Kung online siya, oo, sagot ng ina. Busy din yun sa trabaho. Hindi ko naman siya laging inaabala. Hindi naman lagi kapag kailangan lang talaga. Hindi po ba siya napapagod tumulong? Sandaling natahimik si Lorna bago nagsalita. Mabuti ang puso ng pinsan ko. Hindi lahat ng may pera ay marunong magbigay. Siya walang masamang pulong sa kanya. Kaya feel ko makakahiram ulit ako. Pinanood ni Nina ang kanyang ina habang dahan-dahang nagtatype ng mensahe. Hindi niya makita ang eksaktong salita, pero ramdam niya ang hiya sa paraan ng pagtatype nito. Mabagal, maingat, parang bawat letra ay may kasamang lunok ng pride. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang cellphone. Sumagot na, sabi ni Lorna. Anong sabi? Tanong ng ama niyang si Ramon. Magpapadala raw bukas sa remittance, pambili ng bigas at pang-ulam. Napangiti si Ramon at naupo sa bangko. Buti naman, mabait talaga si Celeste. Nakita ni Nina kung paano gumaan ang mukha ng mga magulang niya. Para bang may ilaw na bumukas sa loob ng bahay nilang madilim. Kinabukasan, may bigas na sila at pang-ulam. Sa wakas, may laman na ulit ang kanilang sikmura. Gayunpaman, hindi lang naman yon ang hinihingi nilang tulong mula kay Tita Celeste. Final notice na raw ng kuryente natin, sabi ni Lorna. Kapag hindi na bayaran bukas, puputulin na. Napakamot si Ramon. Wala pa akong boundary. Luging-lugi ang pasada nitong linggo. Hindi tayo makakabayad agad. Bahagyang natigilan si Lorna. Hindi pwedeng mawala ng ilaw. May mga batang nag-aaral. Saka malamok, may baby pa tayo. Napatingin si Nina sa kanyang bunsong kapatid. Mahirap nga kapag walang ilaw. Maligalig pa naman ang baby sa kanila. Kay Celeste ba ulit tayo manghihiram? Tanong ni Ramon at may halong hiya ang boses nito. Napapikit si Lorna. Ayoko sana. Hindi pa nga tayo nakakabayad sa huli nating utang. Pero sige at susubukan ko. Wala na rin naman tayong ibang choice. Sana naman Ramon, makapag-ipon tayo para sa bills. Buwan-buwan naman yan na dumarating. Tumangon naman si Ramon. Hindi pa makatingin ng diretso kay Lorna at mukhang hiyang-hiya na. Pasensya na. May mga binayaran pa kasi tayo. Alam mo naman yun, Lorna. Hayaan mo at sa susunod, hindi ko nahahayaang ganito. Ang pangit din naman na utang tayo ng utang. Malulubog lang tayo. Hindi rin sa lahat ng pagkakataon ay may mapapahiram ang pinsan mo sa atin. Napanguso si Nina habang nakikinig. Bigla niyang naisip na paglaki niya,
Sisiguraduhin niyang hindi na mangungutang pa ang kanyang mga magulang. Mag-aaral siya ng mabuti, magtatrabaho at magbabayad ng lahat. Kinabukasan, nabayaran ng kuryente. Muli, si Tita Celeste ang nagpadala ng pera. Hindi naman palagi na may napapahiram ito sa kanila. Minsan, tinatanggihan din sila. Pero kapag may extra ito at talagang nagmamakaawa na si Lorna, hindi rin ito makatiis na tulungan sila. Isang araw, nang nasa paaralan, napunit ang sapatos ni Nina. Bumuka ang harapan at kita na ang daliri niya. Nahihiya siyang pumasok sa school dahil napapansin niyo ng mga kaklase niya. "Nina, humihinga sapatos mo!" Biro ng kaklase niyang lalaki. Nagtawanan ng ilan niya pang mga kaklase na malakas mang-asar. Napayuko siya at mabilis na naglakad papunta sa classroom. Buong araw, halos ayaw niyang tumayo para walang makakita. Pag-uwi ni Nina, ipinakita niya yon sa ina. "Ma, pwede pa bang tahiin?" Tiningnan niyo ni Lorna at halatang nasaktan. "Susubukan ko, baka pwede pang maayos." Sumasama ang loob ni Nina. Pagod na siyang laging nag-a-adjust dahil kapos sila. Kinagabihan, narinig niyang kausap na naman ng kanyang ina si Celeste sa cellphone. "Hindi naman ako nanghihingi para sa akin," sabi ni Lorna. "Para sa bata. Nahihiya na nga ako. Kahit maagang pamasko mo na lang." Mahina ang boses sa kabilang linya, kaya hindi marinig ni Nina. Pero maya-maya'y tumawa ng bahagya si Lorna. Oo, salamat. Lagi na lang. Siguradong matutuwa ang mga bata, lalo na si Nina." Namalaya niya na lang na dinala siya ng kanyang ina sa department store. Ilang pares ang sinukat niyang sapatos bago pumili ng itim na leather shoes na makintab. Nang isuot niya na, hindi niya napigilang mapangiti. "Si Tita Celeste po ba ang nagpadala po ng pera para makabili po ako ng sapatos?" Tanong ni Nina. Tumangon naman ang kanyang ina. "Oo, siya nga." Simula noon, mas lalo siyang nagsumikap sa pag-aaral. Gumigising siya ng maaga para mag-review kahit maingay ang bahay. Nagbabasa siya sa ilalim ng ilaw ng bumbilya na minsang si Celeste ang nagbayad. Maagang maaga pa lang ay gising na si Nina sa ingay ng timba na hinihila sa sahig. Hindi pa sumisikat ng husto ang araw, pero naririnig na niya ang paggalaw ng kanyang ina sa kusina. May tunog ng sandok sa kaldero, kaluskos ng walis tingting, at mahinang pag-ubo na tila bahagi na ng umaga sa bahay nila. Pumikit siya sandali at pilit pang hinila ang manipis na kumot. Pero alam niyang kapag gising na si Lorna, kasunod na ring gigising ang buong bahay. Pagbangon niya, nakita niya agad ang ina sa may lababo. Basa ang laylayan ng lumang duster nito. Nakatali ang buhok at may bula ng sabon sa mga kamay. "Ma, ang aga niyo naman po," sabi ni Nina habang hinihilamos ang mukha sa tabo. "Aba, kung hindi ako maaga kikilos, sino magluluto? Sino maglalaba? Sino maghahanda ng baon ninyo?" Sagot ni Lorna nang hindi man lang lumilingon. "Matulog ka sana ng mas matagal kung gusto mo. Maaga pa." "Hindi na po, tutulong na lang ako." Pero umiling si Lorna. "Maghanda ka na sa school, yan ang trabaho mo." Tahimik na tumango si Nina. Laging yun ang sagot ng ina. Mag-aral ka na lang. Pero habang pinagmamasdan niya ang paggalaw nito, pakiramdam niya masyadong marami ang trabaho nito para sa iisang tao. Pagpasok niya sa school, bit-bit pa rin niya sa isip ang itsura ng mama niyang pagod na pagod kahit hindi pa nagsisimula ang araw. Habang nagsusulat ang teacher sa pisara, sumagi sa isip niya na siguro ganun talaga kapag mahirap. Hindi ka pwedeng mapagod dahil walang ibang sasalo. "Tulala ka dyan," saad ni Junie sa kanya, ang kanyang best friend. Napabuntong hininga si Nina. "Iniisip ko lang si Mama. Gusto kong makatulong sa mga gastusin sa bahay. Pero ano bang gagawin ko? Nasa high school pa lang ako." Napatingin si Junie sa paligid. "Magtinda ka na lang dito sa school. Pahiramin kita ng puhunan mo. May ipon naman ako." Napangiti agad si Nina. "Talaga?" Napangiti rin si Junie at titig na titig sa kanya. "Oo, para hindi ka na malungkot.
Pwede namang tulungan mo ang sarili mo para at least mabawasan ang bigat na dinadala ng mga magulang mo. Pag-uwi ni Nina ng hapon, nadatnan niyang nakasampay sa buong bakuran ang mga damit. Nakayuko si Lorna sa batya. Kumikiskis ng kupas na polo ng ama niya. Ma, ako na po dyan, sabi ni Nina. Wag na, magpalit ka muna. Pagod po kayo, tutulong na po ako. Giit niya pa. Ako na po kapag sa mga damit namin, ilang beses na po kayong naglalaba ngayong araw. Tanggap ng labada si Lorna. Lumipas ang mga taon at lumalaki na sila. Hindi na sapat ang kinikita ng ama nilang si Ramon na isang truck driver lang. Hindi naman din pwede na palagi silang umasa sa utang. Kaya ang mama niyang si Lorna, kahit paano ay tumutulong sa pamamagitan ng paglalabada. Mas mapapagod ako kapag bumagsak ka sa school, saad ng kanyang ina. Huwag ka na tumulong dito, kaya ko na to. Napanguso si Nina. Hindi naman po ako babagsak. Tumigil si Lorna sa pagkuskos at napatingin sa kanya. Kaya nga, pero panatilihin mo pa rin. Ayokong pabayaan ninyong magkakapatid ang pag-aaral ninyo. Ayokong matulad kayo sa akin. Kita nyo naman ang kinahantungan ko. Napansin niyang pula ang mga kamay ng ina sa kabababad sa sabon. May maliit pang hiwa sa daliri nito. Nalulungkot siya para sa nanay niya. Maraming bagay na masakit para kay Lorna, pero tinatanggap na lang hanggang maging normal. Ilang araw pa ang lumipas nang mabalita ang uuwi si Tita Celeste para sa isang linggong bakasyon. Muli na namang gumalaw ang compound nila na parang may fiesta. Napansin ni Nina na mas maaga ring naglinis ang mama niya. Pinalitan nito ang kurtina, inayos ang lumang sofa cover, at nagluto pa ng espesyal na pansit kahit kapos sila. Ma, bakit po tayo naghahanda ng ganito? Tanong ni Nina habang hinihiwa ang repolyo. Lumingon sa kanya si Lorna. Siyempre, ibabalik lang natin ang kabaitan niya, anak. Sa kanya tayo madalas makahiram kapag walang-wala. Kaya kahit sa ganito, magpasalamat tayo. Simple lang kasi si Celeste. Sa mga ganitong bagay ay masaya na siya. Totoo naman nga yun. Simpleng babae lamang si Celeste. Hindi naman niya ito hahangaan kung hindi. Gusto niyang maging katulad nito balang araw. Isang babaeng maraming kayang gawin at kayang tumayo para sa sarili. Pagdating ng hapon, tumigil ang sasakyan sa labas. Nag-unahan na naman ang mga tao sa pagsilip. Bumaba si Tita Celeste na naka-sunglasses at plantsadong damit. May dalang bag at nakangiting parang walang problema sa mundo. Simula kasi nang makapag-ipon ito, nakalipat na sa mas malayong lugar. May bahay na rin ito sa Karatig Bayan at doon na ito umuuwi kapag bakasyon. Pero dahil nandito silang mga kamag-anak, dumadalaw na lang ito. Celeste, mabuti nakauwi ka. Nako, fresh na fresh ka pa rin. Parang bumabata ka lalo habang tumatanda. Narinig ni Nina ang paulit-ulit na papuri. Napatingin siya sa mama niya. Nasa gilid lang si Lorna, may pilit ng ngiti at puno ng inggit ang mga mata. Lumapit si Tita Celeste at yumakap dito. Pinsan, kumusta ka? Ayos lang, sagot ni Lorna. Ikaw, mukhang pagod ka sa biyahe. Tumawa si Tita Celeste. Nakapagpahinga na naman ako. Mag-isa lang ako sa bahay kaya dumalaw agad ako rito para makita ang iba nating kamag-anak. Alam mo naman, single pa ako. Wala pang asawa at anak na uuwian. Miss ko na kayo. Miss ka na rin nila, sabi ni Lorna, sabay turo sa mga batang nagsisiksikan. Saka mag-asawa ka na rin kasi. Huwag puro trabaho, Celeste. Tumawa naman ito. Kaya nga, yan din ang naiisip ko. Pero ewan ko ba't parang ang hirap magpaligaw. Hirap magtiwala ngayon. Parang lahat na ng lalaki manloloko. Alam niyo naman yung last kong nakarelasyon. Ginamit lang ako ng siraulo. Bahagyang kumikinang ang mga mata ni Nina habang nakikinig kay Tita Celeste. Giliw na giliw talaga siya rito. Iniisip niya na siguro kapag nagkaroon ito ng anak at asawa, sobrang handa na dahil marami ng ipon at mukhang handa na rin naman ito mentally. Talagang wala lang mahanap na lalaking matino at sasabay sa kahandaan nito. Lumapit si Nina para magmano. Mano po, tita. Welcome back po.
Nina, masayang sabi ni Tita Celeste. Lalo kang gumaganda. Nako, marami na siguro nagkakaroon ng crush dito sa school. Ang ganda eh. May nanliligaw na ba? Umiling si Nina. Sumagot din ang kanyang ina. Hindi namin pinapayagan ni Ramon. Mag-aral na muna siya. Ayaw naming matulad sa amin kahit isa sa mga anak namin. Tumango-tango si Tita Celeste at mataman siyang tiningnan. Kumusta ang grades mo? Mataas po, nakangiti niyang sagot. Medyo proud dahil alam niya sa kanyang sarili na ginagalingan niya. Napangiti rin si Tita Celeste. Good, ipagpatuloy mo. Masaya si Nina sa papuring yon. Pero hindi niya maalis ang tingin sa mama niya. Tahimik lang itong nakikikain sa bahay ng kanilang kamag-anak at halos hindi sumasali sa tawanan. Kinagabihan, nagsalo-salo sila sa hapag ng lola niya. Maraming pagkain, fried chicken, lumpia, spaghetti at mayroon pang cake. Para kay Nina, espesyal na espesyal ang gabing yon dahil bihira silang makakain ng ganoon. Kapag nakakauwi kasi si Tita Celeste, automatic na magpapakain talaga ito. Minsan, sa bahay ng iba nilang kamag-anak gaganapin o sa bahay nila. Wala na kasi itong mga magulang at wala ring kapatid. Isa sa mga kamag-anak nilang maagang nawala ng mga magulang pero nakabangon pa rin hanggang ngayon. Kaya naiintindihan din ni Nina kung bakit parang kapatid ang turing nito sa kanyang ina na pinsan at best friend nito noon. Habang tumatagal sa high school si Nina, mas mabilis na ang takbo ng mga araw para sa kanya. Hindi na siya yung batang natutuwa lang sa bagong sapatos at tsokolate mula sa abroad. Mas matangkad na siya ngayon, payat at mas tahimik kapag mag-isa. Ang dating simpleng pangarap na yumaman balang araw ay naging mas malinaw at mas mabigat. Ang kailangan niyang gawin, makapag-college, makatapos, makahanap ng magandang trabaho at maiangat ang pamilya nila. Ang taas ulit ng scores mo, nakangiting sabi ni Junie sa kanya habang naglalakad sila. Napatingin siya rito. Bukod sa bag nito, dala rin nito ang malaking lalagyan niya kung saan nakalagay ang mga turon na binibenta niya sa school. May tira pa kaya baka sila na lang ang kumain. Kailangan mataas talaga. Alam mo naman na habol ko ang scholarship for college. Magastos mag-aral sa college. Kung may scholarship, malaking kabawasan yun sa gastusin. Kahit pa sabihing makapasok ako sa isang public university, alam kong marami pa rin gastos. Ikaw, Junie, anong balak mo? Napangiti ito. Mag-aaral din. Pag-aaralan ako ng ate ko. Medyo gagalingan ko na kasi syempre, nakakahiya naman. Napangiti na lang din si Nina. Gusto ko rin yan. Kapag nakatapos ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho, mapag-aaral ko ang mga kapatid ko. Pagkatapos nun, nagtutulungan kami para umangat. Top student si Nina sa school. Palaging mataas ang score niya sa exams. Malinis ang notebooks at bihira siyang mapagalitan ng teacher. Madalas siyang pinapatawag sa harap para gawing halimbawa. Kapag may quiz bee, pangalan niya agad ang unang naiisip ng advisor nila. Pero sa kabila ng lahat, may lihim siyang takot na hindi niya masabi ng malakas. Hindi sapat ang talino kung walang pambayad. Hindi sapat ang galing kung walang koneksyon at malakas na suporta. Nang makauwi, nadatna niyang inaayos ng mama niya ang resibo sa mesa. May electric bill, tubig, listahan sa tindahan, at notebook ng mga utang. Pamilyar na siya sa eksenang yon. Ma, may kailangan pa po ba? May extra pera naman po ako rito, saad ni Nina. Napatingin ang kanyang ina. Wag na. Sa'yo naman yan. Kaya pa tong bayaran. Umupo siya sa tabi ni Lorna. Ma, sa susunod po na taon, kapag college na po ako, paano po kaya? Tumigil si Lorna sa pagbibilang. Dahan-dahan itong ibinaba ang ballpen. Makakagawa tayo ng paraan. Gagawin ko naman po lahat para makakuha ng scholarship, pero siguradong malaki pa rin po ang magiging gastos. Napatingin si Lorna sa kanya at saka ngumiti. Kakayanin yan, bahala na ang Diyos, anak. Napayuko si Nina. Gusto niyang umasa rin sa Diyos. Pero minsan, pakiramdam niya, hindi naman sila pinapakinggan.
O hindi kaya ay kailangan pa muna nilang maghirap bago makuha lahat. Ilang linggo ang lumipas nang dumating muli si Tita Celeste para sa maikling bakasyon. Tulad ng dati, may ingay na naman sa compound. Mga pasalubong, papuri at paghanga para rito. "Nina, halika rito," tawag ni Tita Celeste sa kanya. "Umupo ka sa tabi ko." Bakit po?" Tumawa naman ito. "Ano bang tanong yan? Bakit? Bawal ba?" Napangiti siya at umupo. Naamoy niya ulit ang mamahaling pabango nito. Napansin niya rin ang kumpiyansa nito, ang pagiging siguradong-sigurado sa sarili. "Kumusta ang grades mo?" tanong ni Tita Celeste. "Okay naman po. Top 1 po sa klase." Napangiti ito. "Mabuti naman." Mataman niyang tiningnan si Tita Celeste. Ayaw niyang maniwala na siyang paborito nito, pero kapag may hiling siya, kailanman ay hindi nito tinatanggihan. Kaya gusto niyang umasa na baka matulungan siya nito sa pag-aaral sa kolehiyo. Tita?" sabi niya matapos ang ilang segundo. "Kapag college po kasi..." Anong meron sa college?" Bahagya siyang nahiya. "Wala pa po kaming ipon." Tahimik na nakinig si Celeste. Walang halong awa sa mukha nito na ikinatuwa ni Nina. Ayaw niya ang tinging naawa. "Anong gusto mong kunin?" "Hindi ko pa po sigurado. Basta praktikal. Natatakot po ako na baka hanggang dito lang ako, tita. Gusto ko pong maging katulad mo na malayo ang narating." Huminga ng malalim si Celeste bago nagsalita. "Makinig ka sa akin, Nina. Kung ipagpapatuloy mo yung sipag at talino mo, ako ang bahala sa college mo sa magandang school sa kabilang bayan. Mag-aral ka lang ng maayos. Huwag kang titigil. Huwag kang magpapabuntis ng maaga. At huwag mong sayangin ang chance." "Talaga po?" Halos pabulong niyang tanong. "Hindi po kayo nagbibiro?" Tumawa si Tita Celeste. "Mukha ba akong joker?" Naramdaman ni Nina ang init sa mata kahit natatawa. Pinilit niyang huwag umiyak sa harap nito. "Salamat po, tita." "Hindi pa. Magpasalamat ka kapag graduate ka na. Saka ang totoo niyan, kinausap na ako ng mama mo. Nakiusap siya na sana pag-aralin kita kasi magaling ka naman daw. Gusto kong tumulong at wala naman akong iniintindi, kaya pumayag na lang ako. Alam niyo naman, parang mga anak ko na kayo. Lalo ka na." Buong hapon, para siyang lumulutang. Habang naghahain ng pagkain ang mga tao at nagkukwentuhan, hindi niya marinig ng maayos ang sinasabi ng mga ito. Paulit-ulit lang sa isip niya ang pangakong yon. Napangiti na lang si Nina. Isang tanghali, nakaupo sila ni Junie sa covered court habang naghihintay ng susunod na practice para sa graduation march. Nasa gilid sila ng stage, may hawak na tig-isang tubig at pinapaypayan ng sarili gamit ang program draft. "Grabe ang init," reklamo ni Junie. "Parang pinaparasahan tayo bago graduate." "Mas okay na yan kaysa madali ang graduation natin," sagot ni Nina habang natatawa. "May sasabihin nga pala ako," sabi niya pagkatapos ng ilang minutong pananahimik. Tumaas ang mga kilay ni Junie. "Buntis ka?" Natawa si Nina. "Visit ka. Sino namang makakabuntis sa akin? Wala nga akong boyfriend. Gusto ko lang naman sabihin na pag-aaralin ako ni Tita Celeste sa college." Nawala ang pilyong ngiti ni Junie at napalitan ng tunay na saya. "Talaga? Totoo?" "Oo, siya raw ang bahala sa tuition ko. Kaso kinakabahan pa rin ako. Baka magbagong isip. Baka may mangyari." Tumuwid si Junie at tumingin sa kanya ng seryoso. "Makinig ka. Kung may taong deserve mabigyan ng chance, ikaw yun. Hindi lahat ng matalino masipag. Hindi lahat ng masipag mabait. Hindi lahat ng mabait lumalaban. Ikaw, kompleto ka sa lahat ng yon. Nasasaraduhan ka lang ng oportunidad." Nanahimik si Nina. Sanay siyang pinupuri ng teachers tungkol sa grades. Pero iba kapag si Junie ang nagsasalita. Parang mas tumatama sa loob niya. Siguro dahil may lihim talaga siyang pagtingin sa kanyang best friend. "Salamat," sabi na lang ni Nina. Ilang linggo matapos noon, lumabas ang resulta ng entrance exam sa kolehiyong target nila sa kabilang bayan. Buong umaga ay kabado si Nina.
Paulit-ulit niyang tinitingnan ng cellphone kahit mahina ang signal sa bahay nila. Nang hapon, tumawag sa kanya si Junie. "Hello? Nina, tingnan mo ang listahan." Napanguso siya. "Wala pa akong data. Pumunta ka sa computer shop. Bilis." "Ikaw na lang ang tumingin." Saad ni Nina. Hindi, gusto ko sabay tayo." Naiinis man, napangiti siya. Tumakbo siya hanggang kanto at pumasok sa maliit na computer shop. Nanginginig pa ang kamay niya habang tinatype ang website. Muntik na siyang mapasigaw nang makita ang pangalan niya roon. Nina L. Santos, past. Napatakip siya ng bibig. Sunod niyang hinanap ang pangalan ni Junie. Junie M. Reyes, past. Parang gusto niyang tumalon sa upuan. Nang tumawag ulit si Junie, sinagot niya ulit ito. "Hoy! Hoy din!" Natatawang sabi ni Junie. "Nakapasa tayong dalawa. Same school tayo." "Alam ko, makikita ko na naman ang pagbumuka mo." Pareho silang natawa sa sobrang excitement. "Magka-college tayo," sabi ni Junie. Medyo mahina na ngayon. "Congrats, Nina." Napangiti siya sa lambing ng boses nito. "Congrats din." Pagkababa ng tawag, napaupo siya sa swivel chair ng shop at napaiyak ng bahagya. Sobrang ginhawa ang nararamdaman niya. Kahit paano, isang pinto na naman ang bumukas para sa kanya at ipinagpapasalamat niya yun sa Diyos. Bandang hapon kinabukasan, nagkaroon ng break sa graduation practice. Nasa likod sila ng stage area kung saan may lilim ng acacia tree. Karamihan ng kaklase nila ay bumibili ng ice candy sa labas ng gate. Naiwan naman silang dalawa ni Junie. "Ba't tahimik ka?" tanong ni Nina. "May sasabihin kasi ako." Pili ang napangiti si Nina. "Buntis ka rin?" Natawa naman si Junie. Hindi na funny kapag inulit-ulit at gaya-gaya ng joke." Nanatili ang ngiti niya. Masaya talaga siya kapag nakikipagbiruan dito. Nakakagaan ng loob para sa kanya. Huminga ito ng malalim. Tumingin muna sa sapatos bago sa kanya. "Nina, gusto kita." Unti-unting nawala ang ngiti ni Nina. "Aha? Gusto kita noon pa. Grade 8 pa siguro. Nung grade 7. Hindi ko na maalala." Napalunok si Nina sa sobrang kaba. "Loko ka. Joke ba yan?" Hindi. Seryosong sambit ni Junie. "Totoo ang sinasabi ko. Gusto kita. Gustong gusto talaga." Tumingin siya sa mukha nito. Walang biro roon, walang pilyong ngiti. Seryoso lang talaga, kaya mas lalo siyang kinabahan. Uminit ang mga tainga ni Nina. "Bakit mo sinasabi ngayon?" "Kasi graduate na tayo. Gusto ko lang maging totoo bago tayo pumasok sa bagong chapter ng mga buhay natin." Napakamot si Junie. Tumawa pero halatang kinakabahan. "Walang pressure ha. Hindi ako manliligaw. Alam kong bawal ka pang mag-boyfriend. Alam kong focus ka sa pag-aaral. Alam kong papatahin ako ng nanay mo kapag nalaman niyang ginugusto kita. Umamin lang ako para wala akong what if. Pwede namang deadmahin mo. Best friend pa rin naman tayo." Napaiwas si Nina ng tingin. Parang ang weird naman na magpapanggap ako na wala akong nalaman sa nararamdaman mo." Mahina itong tumawa. "Tanggap ko kung hanggang magkaibigan lang tayo. Kasi buhay. Laso ng pag-ibig sa babaeng maraming pangarap, hindi ba?" Tahimik siyang tumingin sa damuhan. Hindi niya alam ang sasabihin. Totoo na lason nga ang pag-ibig kung marami siyang gustong maabot sa buhay. Naiilang siya. Pero kasabay ng hiya ay may munting saya. Dahil sa lihim, gusto rin naman niya si Junie. Matagal niya na rin siguro itong gusto. Tuwing ipinagtatanggol siya nito sa mga kaklase nila. Tuwing inuunahan siya nitong bumili ng tubig kapag mainit. Tuwing kabisado nito ang mood niya kahit wala siyang sinasabi. Gustong gusto niya rin talaga. Hindi ka ba magsasalita?" tanong ni Junie. "Anong gusto mong sabihin ko?" Tumawa na naman ito. "Kahit mura, okay lang." Napailing siya at tumawa. "Junie, masaya ako na gusto mo ako." Parang bigla nitong nakalimutang huminga. "Talaga? May pag-asa ako." Wala akong sinabi. Hindi ako nagpapaligaw pero gusto ko rin malaman mo na
Na masaya sa pakiramdam ko na ginugusto mo ko ngayon. Pareho silang tumawa. Pero sa loob ni Nina ay parang may bagong pinto na bumukas. Hindi niya kayang pangalanan yon ng buo, pero alam niyang unti-unti na yung aalagaan. Nang araw ng graduation, suot niya ang puting toga at cap na ilang beses pang inayos ng ina. Si Lorna ay nakabihis ng maayos na bestida. Si Ramon naman ay nakasuot ng polo. "Ang ganda mo, anak," sabi ni Lorna. "Proud ako sa'yo. Anak, kahit anong mangyari sa college, laban lang ha." "Apo." Napabuntong hininga si Lorna at mataman siyang tiningnan. "Kung kaya ko lang, ako ang magpapaaral sa'yo ng buo." Malungkot siyang napangiti. Alam naman niya yon. Alam ni Nina na kung hindi lang sila nahihirapan, talagang ilalaban ng kanyang mga magulang ang pag-aaral nila. Gayunpaman, hindi rin naman maitatanggi ng mga ito na kulang ang mga ito para sa kanilang magkakapatid. Ilang araw matapos ang graduation, pinatawag sila ni Tita Celeste sa bahay nito sa kabilang bayan. Mas malaki ang bahay kaysa sa bahay nila. May gate, may tiles ang sahig at 3 kwarto. "Nina, college ka na next month," sabi ni Tita Celeste. "Malayo ang school sa inyo. Magastos ang pamasahe araw-araw. Pagod ka pa. Kaya dito ka na tumira sa akin. May bakanteng kwarto sa itaas. Mas malapit din itong bahay sa school na papasukan mo." Umawang ang bibig niya at napatingin sa kanyang ina. "Po? Dito ka na muna habang college," sabi ni Tita Celeste. "Ang totoo niyan, mag-isa ako rito. At gusto ko rin talaga ng kasama. Mas maganda kung ikaw ang makakasama ko at makatulong na rin dito." Napalunok siya at tiningnan ang paligid. Kung doon siya titira, mas magiging madali para sa kanya. Bukod doon, wala namang problema kahit ituring siyang katulong doon ni Tita Celeste. Malaking pabor ang pag-aralin siya. Kaya kahit doon man lang, makabawi siya sa taong palaging tumutulong sa kanila. Si Ramon ang unang nagsalita. Oo, magandang ideya yan, Ramon." Mahinang saway ni Lorna. "Nakakahiya na si Celeste na nga ang magpapaaral. Dito pa siya patitirahin." Kumunot ang noo ni Ramon. "Ano? Praktikal naman. Makakatipid tayo. Saka humihingi ng pabor ang pinsan mo. Gusto lang din niyang may makasama rito. Saka para makabawi na rin tayo. Palagi naman tayong pinapautang ni Celeste. Wala nga tayong maibayad. Pagkatapos ngayon, pag-aaralin pa niya ang panganay natin." Tumuwid si Tita Celeste. "Ano ba kayo? Hindi ko naman siya gagawing katulong kung yan ang iniisip mo. Siguro makikiusap ako sa ilang bagay, pero hindi naman sobrang alila. Hindi naman sa ganon," sabi ni Lorna. "Nahihiya lang ako. Pinsan, pinapaaral ko na nga. Para saan pa bang hiya?" Tahimik lang si Nina. Naiintindihan niya si Lorna bilang isang ina. Nakakahiya naman nga na ipasa sa ibang tao ang pagpapaaral sa kanya. Kahit pa willing naman tumulong si Tita Celeste. "Lorna, isipin mo, pamasahe araw-araw. Baon pa, delikado pa bumiyahe. Dito, safe na safe kung dito siya titira. Uuwi na lang sa atin kapag wala siyang pasok." Saad ng ama niyang si Ramon. Wala nang nagawa si Lorna kundi ang pumayag. Wala rin namang ibang choice. Mas makakatulong nga sa kanya kung manirahan sa bahay ni Tita Celeste habang may pasok. Nang gabing yon sa bahay, habang nag-iimpake siya ng ilang damit sa kanyang lumang bag, tumunog ang cellphone niya at may mensahe mula kay Junie. "Narinig ko, lilipat ka raw sa bahay ng tita mo." Sumagot naman siya kaagad. "Oo, para malapit sa school." "Miss agad kita. Ang tagal ng bakasyon namin dito sa summer. Uwing-uwi na ako." Napangiti na lang si Nina at nagpatuloy sa pag-impake ng mga gamit. Unang gabi ni Nina sa bahay ni Tita Celeste. Medyo hindi niya mapigilan ang saya. Binigyan kasi siya ng sariling kwarto na dati ay pangarap niya lang. May single bed na may malinis na bedsheet. May cabinet na hindi inaanay. May mesa para sa pag-aaral at may bintanang may kortina. Sa sulok ay may maliit na electric fan na umiikot ng maayos at hindi umuugong na parang sasabog. Sa bahay kasi nila, magkakatabi silang magkakapatid. Wall fan lang din ang electric fan nila.
Minsan, hindi siya makapag-concentrate sa pag-aaral dahil sa ingay ng mga kapatid. Pero ngayong may sarili siyang kwarto, pakiramdam ni Nina ay mas lalo siyang gaganahan. Anak ng tokwa, pumasok ka na, sabi ni Celeste mula sa likod niya habang natatawa. Hindi museum yan na tinitingnan mo lang. Napalingon si Nina at napahiya. Sorry po, tinitingnan ko lang. Titingin ka ba buong gabi? Dito ang magiging kwarto mo. Alam kong mahalagang personal space habang nag-aaral ka. Napangiti si Nina at dahan-dahang pumasok. Inilapag niya ang lumang bag sa kama. Lumubog ng kaunti ang kutsyon sa bigat at sa unang upo niya, napapikit siya. Malambot yon, hindi foam na numinipis na. Komportable ka? Tanong ni Tita Celeste habang nakasandal sa pinto. Opo, salamat po talaga ng marami, Tita. Huwag po kayong mag-alala, magsisipag po ako rito. Ako na po ang bahala sa mga gawaing bahay. Tumawa ang tita niya. Ikaw ang bahala pero no pressure. Mahalaga sa akin na makatulong sa'yo. Noong gabing yon, hindi siya agad nakatulog. Medyo namamahay siya. Kaya nakipag-usap na lang siya kay Junie sa cellphone. Hindi ako makatulog, Junie. Naalala ko ang sarili ko sa dating bahay. Aaminin ko na medyo naiirita ako kapag nasa bahay. Lalo na kapag maingay ang mga kapatid ko. Pero nakaramdam ako ng guilt dahil komportable ako rito habang siksika ng pamilya ko ron. Sambit niya rito. Napabuntong hininga si Junie. Bakit kailangang makaramdam ng guilt? Nandyan ka kasi may tumulong sa'yo. Hindi naman ibig sabihin ng maginhawa ka dyan sa poder ng tita mo ay masama ng ginagawa mo. Isa pa, kapag nakapagtapos ka naman ng pag-aaral, tutulong ko sa kanila, hindi ba? Yan ang pangako mo sa sarili mo, gaya ng sabi mo sa akin. Kaya ikalma mong isipan mo, Nina. Mag-focus ka na lang muna na maabot mo ang mga pangarap mo. Kasi mas makakatulong ka sa bandang huli kapag may narating ka na. Kinabukasan, nagising si Nina sa liwanag ng araw na dumadaan sa kortina. Walang sumisigaw, walang nagmamadaling magluto, walang batang nag-aaway. Paglabas niya ng kwarto, naamoy na niya ang bacon at kape. Sa dining table, nakaayos na ang almusal. May itlog, tinapay, prutas at gatas. Hindi isang pirasong itlog na paghahatian. Hindi pandesal na kailangang bilangan. Good morning! Sabi ni Tita Celeste habang nagbabasa ng phone. Good morning po. Pasensya na po, hindi po ako nagising agad. Sana ako na po ang nagluto. Tumawa ang kanyang tita. Ano ka ba? Huwag mong isipin yon. Saka gusto ko rin nagluluto. Huwag mo akong agawan ng gawain. Simula nang tumigil ako sa pag-abroad, wala na akong ibang pinagkakaabalahan kundi ang garden ko sa labas at ibang gawaing bahay. Sabi ko nga sa'yo, hindi ba? Hindi kita ituturing na katulong. Umupo ka na rito. Kumain ka ng maayos para marami kang energy. Umupo siya at kumuha ng tinapay ng dahan-dahan. Sanay siyang magtipid sa pagkain. Sanay siyang tinitiyak muna kung may matitira para sa iba. Napansin yon ni Tita Celeste. Nina, sige lang. Kain lang ng kain. Dito hindi mo kailangan magbilang ng subo. Kumuha ka kung gusto mo. Hindi ako magagalit. Bahagya siyang napangiti at kumuha pa ng mas maraming pagkain. Sa bahay nila, kapag may nauubusan ng pagkain, nagagalit si Lorna. Pantay-pantay kasi ang pagkain para sa kanilang magkakapatid. Naiintindihan niya yon pero minsan nakakapagod din na palagi na lang ganoon. Kumain siya ng dahan-dahan. Pantay-pantay kasi ang pagkain para sa kanilang magkakapatid. Naiintindihan niya yon pero minsan nakakapagod din na palagi na lang ganoon. Kumain siya ng dahan-dahan pero may kakaibang saya na sa pakiramdam. Hindi dahil masarap lang ang bacon, kundi dahil sa unang pagkakataon, kumakain siyang hindi iniisip kung may magugutom kapag dinagdagan niya. Nagsimula ang college at halos araw-araw ay parang bagong mundo ang hinaharap ni Nina. Malaki ang campus, maraming building at iba-iba ang tao. Noong unang linggo, pakiramdam niya ay napakaliit niya. Mabuti na lang at palagi niyang kasama si Junie. Medyo naluloka ako sa ibang kaklase natin. Marami palang mayayaman dito, sabi ni Nina habang kumakain sa baon na pinaghahatian nila ni Junie. Kaya nga,
Sambit naman ni Junie habang puno ang bibig at sinubuan pa siya ng ulam. Pero ano ba namang i-expect natin? Kahit public university ito, pinakasikat kasi ito at magagaling ang mga nagtuturo. Kaya ang mga estudyante rito, halo-halo na talaga. Mas lalo niyang pinuno ang bibig ng pagkain. Hindi niya maikakailang naiinggit siya sa ibang estudyante na may pribilehiyo na talaga. Hindi na kailangan pang gaano maghirap para lang makamit ang mga gusto. Palaging may pinto ng oportunidad at mamimili na lang kung ano ang papasukin. Maya-maya ay bigla siyang nabulunan. Agad naman siyang inabutan ng tubig ni Junie. Dahan-dahan kasi, kung hindi ba naman patay gutom? Hinampas niya agad ang braso nito. Mas patay gutom ka? Napangiti naman si Junie at niligpit na ang baunan. Masarap ang luto ko, no? Namiss mo? Bukas dadamihan ko ulit para marami kang makain. Hindi napigilang dumighay ni Nina. Masaya akong nakakain ako ng marami. Pero ayokong tumaba. Ang dami ko ring nakakain sa bahay ni tita. Kailangan ko nang mag-diet. Jogging tayo para mabawasan naman. Madalas pa rin silang magkausap ni Junie. Same school sila pero magkaiba ng schedule at building. Kaya text, tawag at minsang sabay uwi ang naging sandalan nila. Isang hapon, hinatid siya nito pauwi sa subdivision kung nasaan ang bahay ni Tita Celeste. Huminto sila sa tapat ng gate. Tumagal na muna sila roon para makapag-usap. Kumusta ka? Tanong ni Junie. Hindi tayo nakapagkita ng break. Parehong punong schedule natin. Huminga ng malalim si Nina. Kaya nga, nakakapagod nga eh. Sobrang haggard ko nga. Ang dami namin ginawa sa isang minor subject namin. Napangiti si Junie. Maganda ka pa rin naman kahit mukhang maasim. Naiinis niya itong tiningnan, pero maya-maya'y tumawa na lang din. Noong sandaling yon, bumukas ang gate ng bahay at lumabas si Tita Celeste hawak ang basurahan. Nagkatinginan silang tatlo. Naramdaman ni Nina ang kaba mula ulo hanggang paa. Good afternoon po. Mabilis na bati ni Junie. Tiningnan ito ni Tita Celeste mula ulo hanggang paa. Good afternoon. Tita, best friend ko po si Junie. Tumango-tango ang tita niya. Ikaw pala. Lagi kong naririnig ang pangalan mo rito kay Nina. Namula siya bigla at nagkatinginan sila ni Junie. Sa sobrang komportable niya kay Tita Celeste, nagkukwento niya nga ang tungkol kay Junie. Pero mga random na kwento lang naman. Hindi niya sinasabing may pagtingin siya sa binata. Baka sabihin pa nito kay Lorna. Paraning pa naman ang kanyang ina pagdating sa pakikipaglapit niya sa lalaki. Hinatid ko lang po si Nina, sabi ni Junie. Tumango si Tita Celeste. Okay, salamat sa paghatid dito kay Nina. Umuwi ka na, mag-aaral pa ito sa loob. Opo. Tumingin sa kanya si Junie. Bye, Nina. Bye. Pagpasok niya sa loob, nakatingin agad si Tita Celeste sa kanya. So, best friend na may gusto sa'yo? Nalaglag halos ang kanyang bag. Tita, relax, hindi ako bulag. Namula siya hanggang leeg. Iniisip niya kung halatang halata ba talaga sa kanya. Di niya magulang ang kanyang tita. Pero natatakot siya sa iisipin nito. Ayaw niyang madismaya ito at tanggalin ang suporta sa kanya. Ngumiti si Tita Celeste. Okay. In fairness, ang pogi naman ng Junie mo. Napatingin ulit siya rito. Akala ko po magagalit kayo. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Bakit ako magagalit? Hindi ako nanay mo. Okay lang sa akin kahit may boyfriend ka. Pero may kondisyon. Just make sure na hindi ka magpapabuntis. Hindi ka babagsak. Hindi mo hahayaang maapektuhan ng pag-aaral mo at buong pagkatao mo kapag nakipagrelasyon ka. At kapag may problema, sasabihin mo sa akin. Promise, kakampi mo ko at hindi kita isusumbong kay Lorna. May tiwala ako sa'yo. Huwag mong sirain. Ha? Hindi niya alam kung bakit, pero gusto niyang umiyak. Sa wakas, pinagkatiwalaan siya ng isang taong malapit sa kanya. Pakiramdam niya naman kasi, kaya niya pa rin makamit ang kanyang mga pangarap kahit magkaroon siya ng boyfriend. May disiplina naman siya sa kanyang sarili, kaya hindi yon magiging hadlang. Ilang linggo matapos noon, pinag-isipang mabuti ni Nina
kung papayagan niya ba ang kanyang sarili na magkaroon ng boyfriend. At sa pagkakataong yon, mas sinunod niya ang kanyang puso. So, ibig sabihin, pwede na ako manligaw sa'yo? Tanong ni Junie habang may kinang ang mga mata. Napairap si Nina. Oo nga, paulit-ulit ka. Kanina ko pang sinasabi sa'yo, since gusto naman natin ang isa't isa, subukan natin. Napatalon si Junie sa saya. Natawa siya ng malakas sa sobrang late ng reaksyon nito. Sa dibdib niya, may guilt dahil alam niyang magagalit si Lorna kapag nalaman. Pero mas malakas ang saya na kanyang nararamdaman. Pagod na siyang pigilan ang damdaming matagal nang gustong lumabas. Umipas ang mga taon, mula first year college hanggang sa mga sumunod na semester. Unti-unti niyang natutunan ang ritmo ng buhay sa pagitan ng pangarap at responsibilidad. Gumigising siya ng maaga para sa klase, gumagawa ng report sa gabi, at minsan ay umiiyak ng tahimik kapag sabay-sabay ang deadlines. Pero kahit mahirap, mas gusto niyang pagod na yon kaysa sa dating pagod ng kahirapan na walang kasiguraduhan. Mas lalo pang ang ginanahang mag-aral si Nina nang maging sila ni Junie. Hindi ito pabigat sa kanya, gaya ng kinatatakutan ng ibang tao kapag may boyfriend ang isang estudyante. Naging kakampi niya ito sa stress, pressure at takot. Kaya kapag sabay silang nasa library, tahimik lang si Junie sa tabi niya habang nagre-review. Kapag umiiyak siya sa harap ng accounting problems, bibili ito ng paborito niyang pagkain. Naging malaking sandalan niya si Junie sa emosyonal na aspeto. Tuwing walang pasok o long weekend, umuwi naman si Nina sa bahay nila. Pagdating pa lang niya, agad siyang sasalubungin ni Lorna. Nina, ang payat mo na naman. Napangiti si Nina. Hindi po ma, same lang, saka nagda-diet po ako. Marami po kasing pagkain doon sa bahay ni tita kaya parang tumataba ako. Laging may espesyal kapag umuwi siya. Siguro kasi kahit paano, namimiss talaga siya ni Lorna. Kapag nandoon si Nina, sinasarapan nito ang ulam. Minsan adobo, pritong isda na malalaki, ginisang gulay na may mas maraming karne at ibinibigay sa kanya. Alam niyang pinaghahandaan siya ni Lorna kahit kapos pa rin sila. Habang kumakain, lagi rin itong may paalala. Mag-aral ka ng mabuti. Huwag ka munang magpapadala sa lalaki. Huwag ka munang mag-boyfriend. Muntik na siyang mabilaukan sa kanin. Wala po akong boyfriend. Totoo man sa tono, kasinungalingan sa laman. Napapatingin si Nina sa plato pagkatapos sabihin yon. Tuwing inuulit niya ang pagsisinungaling, may kirot siyang nararamdaman. Pero sa isip niya, mas mabuti na yon kaysa sa gulo. Sa kabilang banda, mas lalo lang lumalim ang relasyon nila ni Junie habang tumatagal. Hindi sila showy, walang sweet posts o walang kahit anong mga espesyal na date sa mga malalayo. Pero nandyan sila sa isa't isa kahit sa maliliit na paraan. May exam ka bukas? Tanong ni Junie habang naglalakad sila sa campus. Oo, ikaw? Napangiti si Junie. Oo rin, pero mas worried ako sa'yo. Kasi kapag bumagsak ka, mas wungit ka. Napatawa siya at hinampas ito sa braso. Minsan, naisip ni Nina kung gaano kadali ang pakiramdam kapag kasama si Junie. Hindi siya kailangang magpanggap na matatag o laging matalino. Pwede siyang mapagod, pwede siyang matakot. Isang Sabado ng hapon, matapos silang kumain sa maliit na kainan malapit sa university, masaya silang naglakad palabas. Mainit ang panahon pero mahangin. Hawak ni Junie ang kamay niya habang kinikwento ang terror professor nito. Sinabi ba naman sa akin? Sabi ni Junie. Mr. Reyes, your answer lacks depth. Naiinis ako. Ginawa ko na lahat. Hindi naman siya gaano nakikinig sa sagot ko. Kung hindi ko lang professor yun, hindi talaga ako magtitimping sagutin. Nakakainit siya ng ulo, Nina. Mahina siyang tumawa. Kiss na lang kita para tumahimik ka. Bastos. Pabirong sabi ni Junie, pero alam niyang gusto rin naman ito. Natawa siya at pinisil ang kamay ng binata. Hindi talaga kailanman nabigo ang boyfriend niyang patawanin siya. Magkasintahan na sila, pero kung magbardagulan, para pa ring mag-best friend lang. Subalit,
Paglingon ni Nina sa tapat ng kalsada, biglang nanlamig ang katawan niya. Nakatayo roon si Lorna. May bitbit itong echo bag at nakatitig sa magkahawak nilang kamay. Ma? Bolong ni Nina at agad na binitiwan ang kamay ng kanyang kasintahan. Mabilis na lumapit si Lorna. Namumula ang mukha nito sa galit. Bago pa makapagsalita si Nina, dumapo ang malakas na sampal sa pisngi niya. Aling Lorna! Bulalas ni Junie at agad siyang hinawakan. Napaatras naman si Nina sa ginawa ng ina. Mama, sinungaling ka! Sigaw ni Lorna at pinagtitinginan na ito ng mga tao roon. Eto pala ang wala! Sinubukan pang sumabat ni Junie. Aling Lorna, wala po kaming ginagawang masama ng anak. Isa ka pa. Tumahimik ka! Sigaw ni Lorna rito. Ikaw, alam ko ang habol mo sa anak ko. Umiling agad si Junie. Hindi po, Aling Lorna. Mahal ko po siya. Tumahimik ka! Gusto ni Nina na lumubog sa lupa. Napapahiya na sila ni Junie. Ma, makinig naman po kayo. Anong makinig? Pinag-aral ka para makipaglandian? Sinungaling ka pa! Sigaw nito bago siya talikuran. Mama! Napatingin si Nina kay Junie. Kita niya ang guilt at takot sa mukha nito. Tatawag ako. Umuwi ka na muna. Bulong nito. Tumango na lamang siya. Nanginginig si Nina nang makarating sa bahay ni Tita Celeste. Diretso siyang pumasok sa kwarto at umiyak. Hindi niya matanggap na pinahiya siya ng ganoon ni Lorna. Makalipas ang ilang minuto, kumatok si Tita Celeste. Pwede bang pumasok? Apo, tita. Pumasok ito at nakita agad ang namumulang pisngi niya. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Napayuko si Nina sa sobrang hiya. Mama po kasi, sinampal at pinahiya ako sa harap ng maraming tao. Nakita po kami ni Junie. Galit na galit po siya. Tita, samahan niyo po ako sa bahay. Tulungan niyo po ako magpaliwanag. Niyakap siya ni Tita Celeste at tumango. Sige, sasamahan kita. Kinagabihan, pumunta sila sa bahay. Pagpasok pa lang sa bakuran, ramdam na niya ang tensyon. Tahimik ang mga kapatid niya. Si Ramon ay nakaupo lang sa bangko, halatang walang gustong pakialaman. Si Lorna naman ay nasa may pinto at nakahalukip-kip. Pinsan, sabi ni Celeste sa kalmadong paraan. Mag-usap tayo tungkol sa anak mo. Masama ang tingin ni Lorna sa kanya. Bakit pa? Hindi ko kailangan ng anak na sinungaling. Huminga ng malalim si Nina. Ma, wag mo akong matawag na mga yon. Sinungaling ka. Pinagkatiwalaan kita. Parang sinaksak ang dibdib niya. Ma, please. Natatakot lang po ako. Alam ko po kasing hindi kayo papayag. Napaluhan na lang siya. Yun ang unang beses na nakita ni Nina na nagalit sa kanya ng ganoon si Lorna. Sumingit si Tita Celeste. Lorna, tama na yan. Wala namang ginagawang masama ang anak mo. Magtiwala ka sa kanya. May disiplina naman siya sa sarili niya. Naiinis na tumingin si Lorna kay Tita Celeste. So, alam mo, kaya ayokong patirahin sa'yo eh. Kinukonsinti mo. Pinakialaman mo na nga ang pagpapalaki ko sa anak ko. Nanlaki ang mata ni Nina. Hindi niya inaasahan yon. Mama naman, huwag mo naman pong pagsalitaan ng ganyan si tita. Siya pa rin po ang nagpapaaral sa akin. Ako po ang may kasalanan. Wala pong kasalanan si tita. Pero patuloy pa rin si Lorna sa mga salita nito kay Tita Celeste. Tinuturuan mo ng kalokohan ng anak ko habang nag-aaral. Naiinis na rin ang kanyang tita. Anong kalokohan sa pagkakaroon ng boyfriend? College na siya. Ang problema sa'yo, hindi ka nagtitiwala kay Nina. Ikaw ang nagpalaki dito kaya dapat may tiwala ka na hindi ka nito bibiguin. Kung nabigo ka sa buhay mo, huwag mong itulad ang anak mo sa'yo kasi magkaiba kayo. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Nina. Nag-aaway na ang mga ito dahil sa kanya. Hindi niya naman yung ginusto. Ma, nanginginig niyang sabi. Makinig naman po kayo. Hindi po ako pabaya sa pag-aaral. Kasi kilala ko po si Junie at alam kong kilala mo rin. Mabait po si Junie. Pareho po kaming malaki ang pangarap sa buhay. Kaya wala po kaming gagawin na ikakasira ng mga sarili namin.
Mama, hindi po ako ikaw. Nakita niya ang sakit sa mukha ni Lorna, pero hindi na niya mababawi ang sinabi. Ipaglalaban niya ang mayroon sila ni Junie dahil alam niya sa kanyang sarili na wala naman silang ginagawang masama. Huwag niyo naman po akong ihambing sa pagkakamali niyo ni Papa noon, dagdag pa ni Nina. May boyfriend po ako, pero nag-aaral po ako ng mabuti. Hindi po ako magpapabuntis ng maaga. Hindi po ako titigil. Ang yabang mo, sabi ni Lorna ng mahina. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Akala mo ba talaga mapipigilan mo ang sarili mo sa kapusukan? Oo po, mapipigilan ko, Mama. Kasi kahit may boyfriend ako, kaya kong pigilan ang sarili ko. At si Junie, Mama. Si Junie sobrang nire-respeto niya ako at ang mga gusto ko sa buhay. Hindi siya hadlang. Mama, inspirasyon ko po ang boyfriend ko. Ang sipag niya rin po mag-aral. Magkasama man kami, wala po kaming ibang ginagawa kundi mag-aral at suportahan ng isa't isa kapag sobrang stress na po kami sa school. Lumapit si Tita Celeste sa tabi niya. Tama ang anak mo, Lorna. Hindi lahat ng relasyon ay kapahamakan. Makinig ka sa anak mo. Ma, sabi niya muli ng mas mahinahon. Mahal ko po kayo. Sorry po sa pagsisinungaling ko sa inyo. Nagsinungaling po ako kasi alam kong hindi niyo ako pakikinggan. Mama, hayaan po ninyo akong maging masaya. Kapag kasama ko po si Junie, parang saglit po ako nakakahinga sa lahat ng inaasahan po ninyo sa akin. Ma, pwede naman po kayong mag-alala at magtiwala ng sabay. Natahimik si Lorna. Tumulo ang mga luha nito at umiwas ng tingin. Hindi sila nag-uusap ng ganoon ng kanyang ina. Kaya alam niya, malaki ang impact ng kanyang mga salita ngayon para rito. Sa wakas, tumayo na si Ramon. Tama na yan. Magkakapamilya tayo. Tama na yan. Lorna, magtiwala ka na lang dyan kay Nina. Hindi natin mapipigilan kung talagang umiibig na yung anak natin. Tahimik lang si Lorna at parang ayaw pang tanggapin. Pero sa bandang huli ay nagsalita ito at tumingin sa kanya. Isa lang ang gusto ko. Huwag mong sirain ang buhay mo. Kapag nabuntis ka, hindi po mangyayari. Putol agad ni Nina. Mag-aaral po ako ng mabuti at makakatapos ako. Pangako ko po yan sa inyo. Tumulo ang mga luha ni Lorna na agad naman itong pinunasan. Ang tapang mong magsalita. Pero sige, matanda ka na naman. Magdesisyon ka na para sa sarili mo. Masakit pa rin ang nangyari para kay Nina. Pero sa ilalim ng sakit, alam niyang mas tumibay siya. Hindi na siya batang tahimik lang natatanggap ng lahat. Hindi rin siya rebelde na sisirain ang buhay. Isa siyang babaeng pipiliing magmahal at mangarap ng sabay. At kahit galit si Lorna ngayon, ipapakita niya rito na balang araw na pwedeng magkaroon ng boyfriend ng babae at makatapos. Na pwedeng magmahal ng hindi na uuwi sa kasiraan. At na pwedeng iba ang kwento niya kaysa sa kwento ni Lorna. Matapos ang malaking gulo sa pagitan niya at ng kanyang ina, hindi agad bumalik sa dati ang lahat. Ilang linggo ring malamig ang mga tawag ni Lorna sa kanya. Maikli ang mga sagot nito. Puro paalala at tila laging may nakatagong buntong hininga sa bawat salita. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napansin ni Nina na unti-unti ring humuhupa ang tindi ng galit. Hindi man naging masaya si Lorna sa pagkakaroon niya ng boyfriend. Wala na rin itong ibang nagawa, kundi tanggapin na bahagi na yon ng buhay ni Nina. Lalo na nang makita nitong maayos si Junie. Hindi naman kasi talaga basto si Junie. Hindi hambog, hindi pabaya sa pag-aaral, at higit sa lahat, marunong rumispeto. Isang Sabado nang umuwi si Nina sa bahay nila. Nadatnan niyang naroon si Junie sa sala. May dalang tinapay at prutas. Halatang kabado ito sa upuan habang kausap si Ramon. Si Lorna naman ay nasa kusina, ngunit nakikinig sa bawat salita. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya kay Junie. Binisita ko ang pamilya mo. Sagot nito. May permiso naman galing sa papa mo. Namula si Nina at inilapag ang bag. Lumabas si Lorna mula sa kusina, hawak ang isang pitchel ng juice. Bahagya tuloy siyang kinabahan. Salamat po, Aling Lorna, sambit ni Junie habang tinatanggap ang juice. Tumango lang ito, pero kahit ganon, doon unang naramdaman ni Nina na baka may pag-asa pang gumaan ang lahat. Samantala, sa bahay ni Tita Celeste, nagpapatuloy ang buhay kolehiyo niya.
Maaga siyang pumapasok, nag-aaral sa gabi, at sinusubukang balansahin ang relasyon at pangarap niya. Ngunit may bago siyang napapansin. Mas madalas nang dumadalaw ang ama niyang si Ramon sa bahay ni Tita Celeste. Noong una, hindi niya yun pinansin. Tricycle driver na kasi ito ngayon at minsan ay dumadaan sa subdivision para magsakay ng pasahero. Madali lang isipin na sinisilip lang siya. Isang hapon, kararating lang niya mula sa klase nang makita niya ang tricycle ng ama na palabas ng subdivision. "Dumaan po ba si Papa rito?" Tanong niya nang makauwi sa bahay ni Tita Celeste. Tumangon naman ito. "Oo, kaalis lang. Dumaan lang din dito. May iniwan nga na pinadala raw ng mama mo." Tumango si Nina kahit medyo nagtaka. Hindi man lang siya hinintay ng kanyang ama. Napatingin siya sa tinuro ni Tita Celeste na lalagyan sa mesa. Pagbukas niya, may paborito siyang ginisang munggo at pritong galunggong. Napangiti na lang si Nina. Umupo siya at nagsimulang kumain. Ngunit may bahagyang pagtataka pa rin sa isip niya. Minsan naman, may klase siyang hanggang alas 5. Nakasalubong na naman niya pauwi ang tricycle na ginagamit ng kanyang ama sa pamamasada. Pag-uwi niya, nadatnan niyang may 2 baso at mga platong gamit na nasa sink. "Tita, dumaan po ba ulit si Papa dito?" Tanong niya kay Tita Celeste. "Oo," tumawa pa ito. "Nagutom nga raw, kaya nakikain muna rito para makatipid. Mukhang pinag-iipunan niyang field trip ng mga kapatid mo para makasama. Sabi ko naman, pwede naman na dito na lang siya palagi kumain. Ang mahal ng pagkain sa labas. Dito libre at makakatipid pa siya." Biglang nahiya si Nina. "Grabe naman po si Papa. Tita, pati pagkain?" Napangiti si Tita Celeste. "Nina, okay lang. Hindi naman ako maghihirap dahil ang pinakain ko ang papa mo rito. Saka malapit lang yung toda niya rito kaya sabi ko, dito na dumaan. Hindi ka lang niya talaga madalas maabutan dahil pabago-bago ang schedule mo." Isang hapon, nang biglang kanselahin ng professor nila ang huling klase. Nagkaroon ng emergency kaya pinauwi sila ng maaga. "Uwi ka na?" Tanong ni Junie habang isinasara ang notebook. Sumagot naman siya kaagad. "Oo, ikaw?" May next class pa ako." Mahina siyang tumawa. "Kawawa ka naman. Samahan mo ako. Makisit-in ka. Ihahatid na lang kita pa uwi." Napangiti siya at hinawakan ang kamay ng kanyang boyfriend. "Hindi pwede. Saka mauna na ako. Gusto kong matulog. Napuyat ako kagabi kakabasa." Napabuntong hininga si Junie at hinalikan na lang siya sa sentido. "Text mo ako kapag nasa bahay ka na para malaman ko kung safe kang nakauwi." Tumango agad si Nina. "Okay." Pagdating niya sa subdivision, nagulat siya nang makitang nandoon ang tricycle ng ama niyang si Ramon sa labas ng gate ni Tita Celeste. Napahinto si Nina. "Ha? Bakit nandito si Papa sa bahay ni Tita?" Alam niyang rush hours na. Dapat nasa kalsada ito at naghahanap ng pasahero. Pinagmasdan niya ang tricycle. Baka may iniwan lang," bulong niya sa sarili. Lumapit siya sa gate at medyo nagulat na hindi nakalak. Para bang nagmadali yung buksan kaya hindi na naisarado. Tahimik ang paligid nang makapasok si Nina. Walang TV sa sala na karaniwang malakas. Walang tunog ng kubyertos. Walang boses ni Tita Celeste na palaging sumasalubong sa kanya. Baka nagmamadali, sabi niya sa sarili. Ngunit hindi pa rin siya mapalagay. Pumasok siya sa bakuran at dahan-dahang binuksan ang pinto. Nasa sala ang bag ni Tita Celeste. Nasa mesa ang pitchel ng juice. Nakita niya ang isang pares ng tsinelas ng kanyang ama. Biglang nanuyo ang lalamunan niya. Anong ginagawa rito ni Papa? Unti-unti siyang umakyat sa hagdan. Bawat hakbang ay mabagal. Pagdating niya sa taas, doon niya narinig ang mahinang tawa at parang pigil pa. Kasunod ay mahinang bulungan. May kaluskos ng kama. Tunog ng paggalaw at mga boses na halos ungol na sa kanyang pandinig. "Bilisan mo, baka dumating ang anak mo." Boses yon ng kanyang tita. "Wala pa yon, may pasok pa sa school. Huwag mo naman ako madaliin. Namiss kita. Nahirapan akong pumuslit dito nung mga nakaraang araw. Baka maghinala si Nina at ang asawa ko." Boses naman yon ng ama niyang si Ramon. Napako siya sa kinatatayuan.
Alam niyang galing yon sa kwarto ni Tita Celeste. Lumapit siya sa pinto na bahagyang nakaawang. Sa maliit na siwang, nakita niya ang kama. Nang bahagya itong bumangon, nakita niyang nilagay nito sa kandungan si Tita Celeste na wala ring saplot. Magkadikit ang mga bibig ng mga ito at mapusok na humahalik sa isa't isa. Napaatras agad si Nina. Muntik pa siyang madapa habang pababa. Paglabas niya ng bahay, nakarating siya sa gilid ng bakod at doon na bumigay. Napaupo siya sa sementadong gilid ng halamanan at napahawak sa sikmura. Para akong masusuka. Bakit nila ginawa yun? Anong kataksilan yun? Bakit si Tita Celeste pa? Mama. Si Lorna na araw-araw naglalaba, nagtitipid, nagpapadala ng pagkain, nag-aalala kung nasaan siya at pinagsasabihan siyang huwag sirain ang buhay niya. Habang ang asawa nito, habang ang pinsan nitong halos sambahin ng pamilya, may ginagawang kataksilan sa likod nito. Dahil hindi makapag-isip ng maayos, bumalik na muna si Nina sa school. Hinintay niyang matapos ang klase ni Junie. Kaya nang lumabas ito sa building, nagulat ito nang makita siya. Umupo ito sa tabi niya. Bakit ka nandito? Hindi ba umuwi ka na? Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang? Hindi. Napaluha siya ulit at biglang yumakap dito ng mahigpit. Junie, anong nangyari? Hinaplos nito ang kanyang buhok. Si Papa kabit niya si Tita Celeste. Kapag wala ako sa bahay, nandun sila at may nangyayari sa kanila. Naabutan ko sila roon, Junie. Hindi nila alam na nakita ko sila. Naiyak siya ng malakas. Hindi na niya napigilan. Niyakap lang siya ni Junie habang nanginginig siya sa pag-iyak. Hinila siya nito sa lugar na walang masyadong tao. Napasinghap siya nang punasan ni Junie ang kanyang mga luha. Nakita ko sila. Magkasama sila sa kama. Kitang-kita ko sila. Anong gagawin ko? Kung sasabihin ko kay Mama magkakagulo, baka maghiwalay sila. Baka tumigil ako sa pag-aaral. Si Tita ang sumusuporta sa akin. Pilit siyang pinakalma ng binata. Shh! Makinig ka muna. Hindi ko kayang sagutin ang mga tanong mo. Ikaw lang ang nakakaalam sa mas mabuti mong gawin. Sa ngayon, kailangan mong kumalma at mag-isip. Si Tita Celeste ang babaeng tumulong sa kanya. Nagpakain, nagpaaral, nagbigay ng kwarto at ilaw para sa pangarap niya. Palagi siyang tinutulungan simula bata pa. Pero paano naman ang kanyang inang si Lorna? Paano kung hintayin ko munang matapos ako? Tanong ni Nina at sobrang naguguluhan na. Kaso 2 taon pa, makakaya ko bang manahimik ng ganun katagal? Kung hindi ko sasabihin, kawawa si Mama. Parang kasama na rin ako sa panloloko sa kanya. Dinamayan lang siya ni Junie. Wala itong masyadong opinyon sa problema niya at naiintindihan niya naman yon. Pagsapit ng gabi, kinailangan niyang umuwi sa bahay ni Tita Celeste. Ayaw ng katawan niya. Parang gusto niyang magkasakit para lang may dahilan. Ngunit wala siyang mapupuntahan. Hindi pa handa ang isip niya. Ayaw niya pa rin munang umuwi sa kanila. Pagbaba niya sa tapat ng subdivision, hinawakan siya ni Junie sa kamay. Nina, ano man ang piliin mo? Hindi ka masamang anak. Alam kong nasasaktan ka ngayon pero ayaw mo rin naman ng gulo. Kaya huwag kang magpadalos-dalos. Text mo ako mamaya bago ka magpahinga. Tumangon na lang si Nina. Pagpasok niya, naamoy niya ang ulam na sinigang. Naroon si Celeste sa kusina. Maayos ang buhok at parang walang nangyari. Parang hindi gumawa ng immortal na bagay kasama ang tatay niyang si Ramon. "Oh, maaga ka," sabi ni Tita Celeste sabay ngiti. Naniga si Nina pero pilit nang umiti. "Opo, akala ko may klase ka hanggang gabi." Napalunok si Nina. Na-cancel po yung isa." Tiningnan niya ang likod ng babaeng minsang tiningala niya. Gusto niyang masuka. Dahil sa pagkakataong yon, pinagsisisihan niyang minsan niyang hinangaan si Tita Celeste. 2 gabi na halos walang tulog si Nina sa bahay ni Tita Celeste. Kahit ipikit niya ang mata, bumabalik pa rin ang alaala ng kanyang mga nakita. Hanggang sa hindi niya na kinaya pa. Kailangan niya na talagang makausap ang inang si Lorna sa bagay na yon. Pagdating sa bahay,
Nadatnan niyang naglalaba si Lorna sa likod bahay. Nakatiklop ang laylayan ng saya nito. Basa ang mga braso at pawis ang noo. Karaniwang eksena yon sa buong buhay ni Nina. Ang ina niyang laging pagod, walang kaalam-alam sa nangyayari sa paligid nito. "Ma?" Tawag ni Nina at muntik pang mabasag ang kanyang boses. Napatingin si Lorna. "Aba, umuwi ka. Akala ko may pasok ka pa. Bakit ganyan ang mukha mo?" Hindi na niya napigilan. Tumulo agad ang kanyang mga luha. "Mama." Nabitiwan ni Lorna ang damit na nilalabhan at lumapit agad sa kanya. "Nina, anong nangyari?" "Ma?" Hinawakan ni Lorna ang mga braso niya. "Anak, magsalita ka naman. Ano ba talagang nangyari? Tinatakot mo ako. Magsabi ka nga." "Mama, I'm sorry." "Sorry po?" Gusto niyang humingi ng tawad. Patawad para sa paghanga sa isang taong sinira lang ang pamilya nila. Niyakap siya ni Lorna ng mahigpit. "Sinaktan ka ba? May nangyari ba sa school? Si Junie ba?" Hindi po si Junie." Napaluhod siya sa lupa sa sobrang bigat ng dibdib. Ma, si Papa?" Nanigas si Lorna. Ilang sandali pa ay pilit siya nitong dinala sa loob ng bahay. Pinaupo siya sa lumang sofa at binigyan ng tubig. Nanginginig naman ang kamay ni Nina habang umiinom. "Huminga ka muna," sabi ni Lorna habang seryoso ang tingin sa kanya. Tumitig siya sa mukha ng ina. "Nakita ko po si Papa, Mama, sa bahay ni Tita Celeste. Magkasama sila sa kwarto, sa kama ni Tita. Naghahalikan sila." Doon na siya tuluyang humagulgol. "Ma, sorry. Sorry." Inasahan niyang sisigaw si Lorna. Magmumura, maghahagis ng gamit, o sasampalin siya sa pagdadala ng balitang yon. Kilala niyang gano'n ang kanyang ina. Ngunit wala sa pagkakataong yon. Sa halip, masyado itong tahimik. "Ma?" Mahinang tawag ni Nina. "Narinig mo po bang sinabi ko? Kabit ni Papa si Tita Celeste, Mama." Umupo si Lorna sa tapat niya at tumingin ng diretso sa kanya. "Alam ko na yan, anak." Umawang ang bibig ni Nina at parang tumigil ang oras para sa kanya. "Ano? Hindi. Ano po? Hindi ko maintindihan." 4 na buwan lang ang nakakalipas nang malaman ko. Nanghina ang katawan ni Nina. "Ma, nakita ko rin." Saad ni Lorna na parang wala lang ang lahat. Nanlaki ang mata niya. "Kailan pa po? Bakit wala po kayong sinabi?" Tumango si Lorna na parang tanggap na tanggap ang sariling sugat. "Dahil nag-aaral ka. Ayaw kong sabihin sa iba. Ayaw kong malaman mong may alam ako. 2 taon na lang makakatapos ka sa tulong niya. 2 taon na lang makakagraduate ka na. Pasensya na kung wala akong kwentang ina na hindi kita mapag-aral. Pero handa akong lunukin ang pride ko. Makatapos ka lang." Sunod-sunod na naman na tumulo ang kanyang mga luha. Sa pagkakataong yon, mas labis ang naging kanyang pag-iyak. Pakiramdam niya, dumadagdag lang siya sa tinitiis na sakit ni Lorna. Napatayo siya sa gulat. "So alam ninyo? At wala kayong ginawa? Ano ang gusto mong gawin ko? Magalit kayo." Bulalas ni Nina. "Makipaghiwalay kayo, kumprontahin niyo si Tita. At kapag tumigil siya sa pagpapaaral sa'yo." Umiling si Lorna at naluluhang tumingin sa kanya. "Kaya kong tiisin ang kawalang hiyaan nila. Makatapos ka lang sa pag-aaral mo. Akala mo hindi ko naisip lahat. Iniisip ko pero mas iniisip kita. Mas iniisip ko kayo. Kapag inaway ko ang papa niyo ngayon, mas lalo tayong mahihirapan." Napaiyak siya lalo. Sobrang guilt ang kanyang nararamdaman. Kung bangungot yon, tila gusto niya na agad gumising. "Makinig ka sa akin," sabi ni Lorna ng mas mariin. "Ayaw ko rin ito. Nasusuka rin ako sa pinaggagawa ng tatay mo at ni Celeste. Sa lahat ng tao, hindi ko lubos akalain na si Celeste pang aahas sa tatay mo.
Pero mas ayaw kong huminto ka sa pag-aaral. Napatingin siya rito. Ma, kung magwawala ako ngayon, sinong talo? Kayong lahat. Tayo. Naupo muli si Nina at napahikbi. Naninikip na ang kanyang dibdib. Galit na galit siya at gusto niya nang komprontahin ang kanyang ama. Lumapit si Lorna at hinaplos ang buhok niya. Gaya noong bata pa siya. Hayaan mo na muna. Magpanggap kang walang alam. 2 taon na lang naman. Hindi ko na kaya tumira ron, ma. Namumuhi na ako kay Tita Celeste, ma. Oo, tinutulungan niya tayo noon pa man, pero kailangan bang maging ito ang kapalit? Ang ahasin niya si Papa at sirain ang pamilya natin? Bakit hindi niyo ako sinabihan agad? Kinimkim niyo lang? Mataman siyang tiningnan ni Lorna. Para saan? Para umalis ka roon. Mag-working student ako. At babagsak ka sa pagod. Bulalas ni Lorna sa kanya. Kilala kita. Matalino ka pero hindi mo kaya ang ganon. Parang bata siyang napagalitan kasi totoo naman nga ang sinasabi nito. Magalit ba kayo sa akin kasi nakinabang ako kay Tita Celeste? Nang hihina niyang tanong. Bakit ako magagalit sa'yo? Huminga ng malalim si Lorna. Anak, hindi mo kasalanan ang kasalanan nila. Nandyan ka dahil nagsikap ka. Total, niloko nila tayo. Magamitan na lang tayo. Tiisin mo na lang hanggang makagraduate ka. Naiintindihan mo? Napapikit si Nina. At doon niya naunawaan na may mga ina palang handang lunukin ang sariling dangal para lang maitulak ang anak sa pintuan ng mas magandang buhay. Ngunit kahit gaano kadakila yon, alam din niyang may bahagi sa kanya na hindi na muling magiging buo. Bumalik si Nina sa kolehiyo na parang sundalong pumasok muli sa digmaan. Kung dati ay nag-aaral siya dahil sa pangarap, ngayon, nag-aaral siya dahil kailangan niyang makatakas. Sa mga sumunod na buwan, naging mahusay si Nina sa pagpapanggap. Kapag nakikita niya ang tricycle ng ama sa tapat ng bahay ni Tita Celeste, hindi na muna siya pumapasok. Hinahayaan niyang magtampisaw ang mga ito sa kasalanang ginagawa. Bakit bumalik ka? Tanong ni Junie sa kanya isang beses. Naluluha siyang yumakap dito. Mag-aral na lang tayo hanggang umaga, Junie. Ayoko pang umuwi. Nandun na naman si Papa sa bahay ni Tita Celeste. Nakakadiri. Nakakasuka. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at may masabi pa ako kay Tita. Kaya mag-aral na lang tayo hanggang umaga. Patuloy rin ang relasyon nila ni Junie. Kung may isang bagay na hindi nabahira ng dumi ng mga taong nasa paligid nila, yon ay ang lalaking tahimik na sumasalo sa kanya. Kaya laging malaki ang pasasalamat niya kay Junie. Nang dumating ang graduation day, hindi siya umiyak noong una niyang isuot ang toga. Hindi siya umiyak nang tawagin ang pangalan niya. Hindi siya umiyak nang tanggapin ang diploma. Ngunit nang makita niyang umiiyak si Lorna sa audience habang pumapalakpak, doon siya halos bumigay. Ang ina niyang nagtiis ng kahihiyan para makarating siya roon. Pagkatapos ng seremonya, niyakap siya ni Lorna ng mahigpit. Graduate ka na. Ang galing mo. Lumapit din sa Celeste na may bouquet. I'm proud of you. Pinisil ni Nina ang kamay ng mama niya bago tanggapin ang mga bulaklak mula kay Tita Celeste. Thank you po. Ngumiti lang siya. Salamat po sa tulong. Pagkatapos ng graduation, mabilis siyang naghanap ng trabaho sa lungsod. Magkasama sila ni Juning naghanap ng trabaho pagka-graduate. Hindi siya namili. Nag-apply siya sa opisina, bangko, BPO, retail management, admin assistant, kahit saan na may disenteng sweldo at malinaw na kontrata. Hanggang sa wakas, natanggap siya sa isang kumpanyang may regular na posisyon at benefit. May sweldo na ako, saad ni Nina habang kumakain. Si Junie, nasa labahan ng apartment nila at naglalaban ng kanilang mga damit. Padadalhan ko kayo, sumagot si Lorna. Magtabi ka rin, saka kumain kayo sa labas ni Junie. Alam ko may pinag-iipunan ka pero wag mong kalimutan ang sarili mo. Napatingin si Nina sa ulam nila. Bagong sahod sila pero munggo at tuyo lang ang kanilang ulam. Sobrang tipid nila ni Junie. Mas pinipili nilang kumain na lang sa loob ng bahay. Walang ibang pinagkakagastosan si Junie dahil bunso naman ito.
kaya sinasamahan din siya nito sa pag-iipon at pagtitiis. Palagi niya itong pinipigilan, pero lagi namang sinasabi ni Junie na mas magandang magtulong sila para maging mabilis ang lahat. At kapag okay na si Nina, relasyon naman nila ang iisipin. Nahihiya man, pero may punto rin talaga ang kanyang boyfriend doon. Nang matapos ang tawag, sakto namang katatapos lang maglaban ni Junie. Agad na kumuha si Nina ng plato at pinagsandok ito ng kanin. "Salamat," nakangiti nitong sabi at nagsimulang kumain. Hinilikan niya ito bago pa makasubo. "Kain ka na. Ako nang magdilinis nitong apartment mamaya. Matulog ka na." Natawa si Junie at hinalikan din siya ng paulit-ulit. Hindi na makakain dahil naglalambing. "Tulong tayong maglinis para sabay tayong makapagpahinga." Napangiti na lang si Nina. Boyfriend niya palang si Junie. Pero iniisip niya palang na ito ang magiging asawa niya. Batid niyang sobrang swerte niya talaga. Samantala, lumala ang sitwasyon ng kanyang ina. Namatay ang lola niya 2 taon bago yon. Dahil sa utang sa pagpapagamot at iba pang gastusin, nasangla ang lumang bahay. Hindi na natubos pa. May palugit na lang ang pagtira roon. Mas lalong tumibay ang pasya ni Nina. Ayaw niyang lumaki pa roon ang mga kapatid niya. Ayaw na niyang manatili si Lorna sa lugar na puno ng chismis, awa at utang na loob. Ayaw na rin niyang mapalapit pa ito kay Ramon. Tahimik siyang nag-ipon. Walang alam si Ramon. Walang alam si Tita Celeste. Si Lorna lang ang kausap niya. "Ma, maghanda na kayo sa pag-alis," saad ni Nina. "Dito na po kayo. May hinuhulugan na po akong bahay sa Pag-ibig. Pwede na po tayong tumira." "Paano si Ramon?" tanong ni Lorna. Napalunok si Nina. Naalala niya ang amang taksil pa rin hanggang sa sandaling yon. "Hindi na natin siya isasama." Mahabang katahimikan ang namayani. Pagkatapos ay mahinang sumagot ang kanyang ina. "Sige, maghahanda na kami ng mga kapatid mo." Ngunit hindi natapos ng ganoon lang. Nagwala si Ramon nang malamang aalis sila. Kasama pa si Tita Celeste na nakabihis ng maayos na parang kaya pa nitong ayusin sa salita ang lahat. Sa labas ng lumang bahay, nagsigawan ang mga kamag-anak na sumunod para manood. "Lorna!" sigaw ni Ramon. "Anong ibig sabihin nito?" Lumabas siya kasama si Lorna. "Maayos lang pag-usapan natin," sabi ni Tita Celeste. "Huwag na nating palakihin." Napangiti si Nina ng mapait. Kung makahiling na huwag palakihin, parang maliit lang ang naging kasalanan nito. Lumapit si Ramon kay Lorna. "Aalis na kami at dadalhin ko ang mga bata." "Ako ang ama." Nakita ni Nina ang ina niya na hindi na umurong. Lumapit si Lorna at sinampal si Ramon ng ubod ng lakas. "Para sa lahat ng kasinungalingan mo yan. Wala kang karapatang mag-demand sa akin. Walang hiya ka. Ilang taon mo na akong niloloko. Kabit mong Celeste na yan. Akala mo hindi ko malalaman? Tahimik lang ako. Nagtiis lang ako para sa kapakanan ng mga bata. Pero sukang-suka na ako sa'yo." Susugod sana si Ramon at magsasalita pa. Ngunit hinarap ni Lorna si Tita Celeste. Sinampal din nito ang pinsan. "At para sa lahat ng tulong mong may kapalit." Napaatras si Tita Celeste at gulat na gulat. "Lorna, tumigil ka. Wala kang utang na loob pagkatapos kong tulungan ka at ang pamilya mo. Ngayon lang ako nagsimula. Manahimik ka." Sinampal ulit ni Lorna si Tita Celeste. "Tumutulong ka lang para ahasin ang asawa ko. Ano, init na init ka sa asawa ko? Pinagnanasaan mo? Eh di sa'yo na. Ibuhol mo sa'yo. Magsama kayo. Oo, tumulong ka sa akin. Pero walang-wala lahat ng tulong mo sa sakit na pinadama ninyo sa akin." Lumipas ang mga taon. Unti-unting naging maayos ang buhay nila. Hindi marangya, hindi perpekto at lalong hindi madali. Ngunit payapa na sila at hindi na mabigat ang aura ni Lorna. Ang 2 kapatid niya ay isa-isa nang nakatapos, kaya may nakatulong siya sa paghuhulog ng bahay. Yung sumunod sa kanya ay naging teacher at yung bunso ay nakapasok sa technical field at nagkaroon ng maayos na trabaho. Samantala, patuloy pa rin si Junie sa tabi niya sa lahat ng taon na yon. Isang linggo ng gabi, nagkaroon sila ng simpleng family dinner. Pagkatapos kumain, biglang tumayo si Junie kaya napatingin silang lahat dito.
Huminga ito ng malalim at tumingin sa kanya. Nina, matagal kitang hinintay. Magkaibigan tayo, mga bata pa lang. Nakita kitang mangarap, nakita rin kitang lumaban. Nakita kitang magtagpi ng pamilya. Naramdaman niyang uminit ang mata niya. Junie! At ngayon, lumuhod si Junie at inilabas ang singsing. Pwede bang ako naman ang piliin mo? Pakakasalan mo ba ako? Hindi niya narinig ang sariling hikbi. Tumango siya kaagad. Oo naman, tumayo ka dyan bago kita sipain. Nagtawanan ng pamilya niya habang umiiyak. Sa wakas, may pangarap siyang para sa sarili na tutuparin na ni Nina. Ngunit hindi lahat ng nakaraan ay kusang nawawala. Isang maulang hapon, ilang buwan matapos ang proposal, may kumatok sa gate. Naniga siya nang makita si Tita Celeste. Halos hindi niya agad nakilala. Payat na payat, kumumpas ang dating tindig. Wala nang ayos ang buhok at maputla ang balat. Ano pong kailangan nyo? Malamig niyang tanong rito. Napakurap si Tita Celeste. Ganyan ka na ba makipag-usap sa akin? Pagkatapos ng lahat ng naitulong ko sa'yo, may sakit ako, Nina. Kailangan ko ng tulong. Natawa si Lorna ng mapait. Talaga? Masamang tumingin si Tita Celeste. May sakit din si Ramon. Hindi niya inaasahang maaawa siya kahit kaunti. Ngunit may bahi din yon ng galit. Bakit sa amin ka pumunta? Tanong ni Nina. Tinalikuran na kayo ng ibang kamag-anak natin? Bakit kaya? Napapikit si Tita Celeste. Hindi ko kailangan ng sermon, pero marami akong binigay noon. Wala ka ngayon sa posisyon mo kung wala ako. At huwag mong kalimutan yon. Ako ang nagpaaral sa'yo. Ako ang tumulong sa pamilya ninyo. Kung wala ako, baka hindi ka nakatapos. Kaya ngayon, oras mo nang magbayad ng utang na loob. Naramdaman niyang nanginginig ang kamay niya sa galit. Lahat ng taon na pinilit niyang kalimutan ay biglang bumalik. Gusto niyang magsabi ng masasakit. Gusto niyang ibalik lahat. Gusto niyang maramdaman nito ang gutom, hiya at pagkadiri na dinala nila. Ngunit pagod na siyang maging bihag ng galit. Pumasok siya sa loob nang walang salita. Narinig niya si Lorna sa labas. Wala kang karapatang maningil ng utang na loob pagkatapos ng ginawa mo sa akin. Kulang na kulang pa nga yun. Saka nakabayad na kami, hindi ba? Nasarapan ka nga sa asawa ko. Mama, tawag ni Nina mula sa loob. Ako na. Bumalik siya dalang perang mayroon siya. Inabot niya yon sa siwang ng gate. Ano to? Tanong ni Tita Celeste. Pera, marunong akong tumanaw ng tulong. Pero marunong din akong umalala ng pinsalang binigay niyo sa amin. Hindi nabubura ng utang na loob ang ginawa ninyo. Hindi nabibili ng pera ang pamilya naming sinira ninyo. Napaluha si Celeste. Hindi natinag si Nina. Tatanggapin niyo yan, pero hanggang dyan lang. Wala itong ibang nagawa kundi ang umalis. May utang na loob na kayang bayaran. Ngunit may mga sugat na hindi nagbibigay ng karapatang manatili habang buhay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi kapayapaan at respeto sa ating mga sarili. Ang utang na loob ay dapat suklian, pero hindi ibig sabihin ay hahayaan na lang ang pananakit at pagtataksil ang maging kapalit. Ipinapakita rin ito na ang sipag, tiyaga at katotohanan ang daan para makalaya tayo sa hirap at magsimula ng mas maayos na buhay. Muli, ako po si Skyler Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.